So yan mga kabrando, pupunta ho tayo ng Laurel para bisitahin yung landslide doon, para mapaliparan natin, makita natin kung gaano din kalala. Dahil din ho, kita nyo naman sa mga balita, din ho sa amin yung mga naguhuan. Pupunta tayo ngayon mga kabrando. Dahil mamaya mga kabrando, total lockdown ho din mamayang alas 11 hanggang alas 4 para maklear lahat ang kalsada. Ayan, kung makikita nyo, may mga tabon-tabon pa ng mga lupa at buhangin sa gilid-gilid. Kiklear ho yan, pero sa tingin ko hindi kaya ng isang buong araw bago matapos ito hanggang Sampaloc. Ayan o, naalala ko tuloy nung nag-rescue kami mga kabrand din Ayan, grabe talaga ang ginawang pinsala sa amin din sa Talisay. Ayan o, ito yung aming binungkal nung nakaraan din tapos siyang bumagsak na ng tuloy. Ngayon ho ay padalawang araw ng pag-clearing ng kalsada. Ang daming memories ho din lalo na sa Pagayon. Yan, doon sa may school, ang daming naiiwang bakas. Hindi ko alam, pero mas maraming namatay or mas maraming nabawian ho ng buhay din ho sa amin sa Talisay. Yan o, ganong kataas nito. Nandito pa lang yung clearing, 2 araw na, pero nandito pala ang taas pa ng aalisin na iyan. Ayan o, naalala ko, grabe ang taas. Tapos yung baha din yung pinagdaanan ng baha, dating ilog yun, pero tingin ko nabuhay na. Ayan, ganito pa rin ang sitwasyon dito ho sa amin sa Sampaloc, Talisay, Batangas. Ayun, doon ako kumakatok kung may tao pa sa loob. Tsaka ako din Ayan o, kalahati ng bahay lubog. Grabe. Hindi lang isang linggo to. Hindi lang isang linggo bago ma-clear ang kalsada. Kaya may namadali na ngayon mga kabrando, dahil para nga mabigyan na rin ng tulong ang Laurel. Dahil mas kailangan nila yung tabon, mas kailangan nila ng heavy equipment doon. Mamayang alas 11 hanggang alas 4 sasarahan na para maidiretso ang pag-clearing. Ang lalim, tangina, ang lalim ng baha. Hayop, lalim pala doon. Ayan o, nabuhay ang ilog. Nalakas pa yata ang tulo. Aray, ang agos. Ayan, may mga media na ho din
ABS-CBN. Unang hirit. Ayan, unang hirit nandun eh, mga kabrando. Si, di ko lang kilala kung sino newscaster yan, no. Newscaster, kilala ko yun pero hindi ko matandaan ang pangalan. Ang putik. Ayan o, mga guho. Yung nakaraang rescue natin, gabi tayo nagpunta, kaya hindi natin masyadong nakita yan. Hindi natin ho. Ayan o, grabe ang binaha. Ayan, kaya ho din eh. Ayan, hanggang ngayon may lupa pero medyo clear. Siguro ho nasa mga 50% na. Dahil ho nito, nung pinuntahan namin nung gabi, yung kasagsagan ng bagyo, ay marami pa ho din yung mga oxygen nakalat. Yun yung mga sasakyan na nadaanan natin, tapos mga troso, pero ngayon itinabi na nila lahat. Yan na oh, yung mga malalaking troso. Ayan, ito yung gaso. Mayroong malaking bato. Ay, nandun pa rin pala yung gasolinahan dito sa Barangay Sampaloc. Ayan ho yung mga truck. Putuluhan tulay ngayon sa Laurel, doon ho sa may papunta na ng Buso-Buso, ng Consilio, ng Palemery, dahil din ho ang shortcutan talaga eh, pero naputol ho yung pinakamalaking tulay ho doon dahil ho sa pagragasa ng tubig sa ilog. Putol na putol, kaya hindi ho passable yon. Hindi ho kaya lumampas kung gusto yung pumunta ng Lemery. Pag dini ho kayo magmumula, hindi ho kaya. Dito oh, clear na hanggang dito. Tapos yung mga patay na hinukay ay yan ho, dine. Yan ho, dine bumagsak yung galing ho doon sa taas yan, yung kaluang yung landslide na yon. Yan ho, dito ang daan sa may kantong ito, bakit ho doon sa pinakamaraming nabagsakan o natabunan. At din ho, first time natin makakapunta din eh, first time natin makakadaan. Tingnan natin yung mga kalsada kung anong nangyari. Ngayon ho ay wala pa rin kaming kuryente tsaka ho tubig. Matatagalan ho are bago magkaroon mga kabrando, at bago maayos ho rin kalsadang are, lalong lalo ng aho din sa Laurel. Kaya may mga guho din ho din eh oh. Putik.
Pati nga pala yung pupunta ng Baywalk, Laurel ay hindi ko kaya nga lumampas dahil nga putol yung tulay. Yan o, ang dami pang i-clearing kagaya niyan, kahit konti-konti pero matatagalan ho yan bago malinis, lalo na dire-diretso hanggang Laurel yan. Napakatagal ho niyan, kaya kailangan din ng tulong ng ibang department para humalinis ho are. Grabe ang ginawa. Alam nyo ga mga kabrando, puro landslide na naging sanhi. Yan o, doon ka lang ilalim ng bahay. Puro landslide ho naging sanhi talaga. Nagmula ako sa mga kuwari mga kabrando, ang mga gumuho ng mga bato, mga kahoy, yan, nagmula ako sa pinagkuwarihan. First time nga ako nangyari ho are sa amin, sa Talisay, sa Laurel. First time nangyari aring गर्ने. Never ko pa naranasan ho are sa pulong bata ako na ganito, na may landslide, na merong mga pagkabagyo ay maraming namatay. Wala ho. Kahit o yun, dumaan yung Rosing, halos tumaas lang ang tubig, bumaha, pero hindi ho ganun kalala. First time ho talaga are. Pagka naalala ko yung pag-rescue namin doon sa school, yung pagliban namin papunta ng Sampaloc Beach, talagang delikado, ang lakas ng agos ng tubig. Kaya ako naman ho nasabing super typhoon mga kabrando ay dahil nga sa ginawa sa amin ng bagyo. Kahit tropical storm lang ho yun, pero para sa amin super typhoon na ho yun, dahil nga ang daming namatay.
makalusot to din eh, pakaliwa. Oo. Ay, doon sa kabila ha? Oo. Hindi. Saan kaya ang daan pag gayon? Yung may makakalusot ako ng konti doon. Saan ha? Din sa may papunta ng tulay. Dahil hindi makakaliban ng tulay eh, no? Ay, din eh. Putol. Aray, din eh. Ay, kwan lang ako, aray. Sundan nyo lang din ako yan. Sa kabila po niya. Ah, sa kabilang tulay na. Sa kabilang tulay na ako. Doon sa may tawag din eh. Sa Bukanis sa daan. Sementeryo. Oo. Saan ang daan doon? Kaya maidi doon. Yung mag-iilot. Hindi. So, kung sa kabila ko kami, sa kabilang tulay kami. Ah, sa kabila kayo. Ayan. Tara, tayo din. Lulusot din kayo papunta ng ano kabila. Yun ako sa amin no. Nabalaho pa yata, hindi makaalis.
Pero saan ang lusot? Ilaw, dali. Dito kakaliwa. Ay, kinamamaning din. Nag-aralan natin dati ng Korean language. Ito dati. Kita ka ng mga ID. Nagpapaikutan. Kakaliwa. Bali din sa Laurel mga kabrando. Ito talaga ang number one na mode of transportation nila. Kahit nga mga babae mahal mag-drive. Maraming mahal mag-drive ng mga babae. Dahil nga ako din puro mga pundo, puro malalayong mga bahay. Okay, no? Tagal na talaga nito. Kung ano yung babakuin. Tagal. Buang. Yun lang. Kasalubong. Sige ho. School. Neng, saan ang labas papunta ng kabilang tulay? Saan ang labas ng sa tulay? Dini sa kabilang are. Oh, yung tulay na naputol. Sa tulay o dini? Ayan, dini na. Dini na ha, sa kabila. Thank you ha. Kuya, saan ang labas ng tulay? Ha? Ng tulay? Tulay ng
Bukan salangan o kung Oo, din ho, sa Pagarne. Dahil ako'y galing na doon, para makaliban ako, gusto ko putang, ano putang Basilio. Oo, yung arena. Ano na, pwede rin dyan, sakit lang yan. Din ho, Pagayon. Oo. Pero, areho, may lusutan. Lusutan, tips ko pa lang din. Pagayon din. Sige ho, salamat. Pakanan ka. Pakanan na. Salamat ha. Sa tulay, are na, dire-diretso. Oh, diyan ang daan ng tulay. Hindi naman makakatawid. Pa galing ho ako doon sa Dine, paglabas sa dine, Paparni na ha. Ay, are. Wala, titingnan ko lang ho yung pinagtutulan. Dine ha. Pinagtutulan mo ng tulay. Ay, doon mo kayo. Dine ha, are. Are ha. Paglabas niyo, paparoon ha. Sige ha, thank you ha. Pati ari mga kabrando, muntika na rin bumagsak ang kabuuan na rin. Yan ay biak. Wala nang ikaw buhay tao. Kaya nga ho.
Ako ho ay taga Talisay, ay mas malmaho din eh. Ay, Mas malmaho, pero sa amin ho, mas marami lang hong namatay. dito marami lang. Marami din ho. Nasa dito dati nasa mga 180. 180 tao ho. Sa iba't ibang Dito sa buong Laurel ito. sa mismong dinaanan ho niyang malaking baha ngayon. Ay, hanggang nga pa, hindi pa nalilibing yung apat na sa kurta. Oo, nadaanan ko nga ho kanina doon. Pati pala sementeryo. Wala. Kunya, maibili pa ng kunya ng tao, wala. Kaya nga ho, hanap buhay. Kaya ang palaisdaan naman ho. Wala na, hindi na rin Wash out na rin ho. Oo, wala nang patubig, wala na sila irrigasyon. Oo, yung mga ano din eh. Ngayon ho yung magla-lockdown sa amin para tapusin lang ho yung ginagawang yung pagdudukal ng kalsada. May motor ka naman, wala ka naman pang bili ng gasolina, hindi rin makakalayo. Ayo. Para humabilis hanggang makapunta dito yung mga nagre-rescue doon sa amin. Mga DPWH para madali yung mahukay ang mga daan lang. Pero areho yung matatagalan. Ano ho? Ay sa amin eh lang ngayon pa 4 na araw na yata, pa 3. Malma. Ay ano pa rin ho eh, naroon pa rin sa may school ng Sampaloc. Malma. Matagal ho at ang yung binuntun eh halos abot na rin sa kalahati ng bahay. Kaya ako yung nagpunta din eh, para tingnan ko nga lang ho. Grabe nga ano ho. Yan ho yung nagmula sa Kuwan ano ho. Sa Kuwari ano ho. Yan oh. Kuwari. Doon ho sa may ospital. Yun. Kami ho nung bumagyo ngayon nung mismo talagang bangin, yun. Kami nasa loob ng ospital. Buti takbo sa palabas naka-confine. Ay nadala din ho ospital. Oo, hindi na pasok ng bahay loob ng lalakang bato. Buti na si Messi na ilabas ko agad. Kung hindi ko nalabas yan. Usay. Ang bayo ng May tiyo. wallet, may pagtakbo namin yung wallet, nagpatakpak, konting piring, patakpa, dala ng baha. Saan ho kayo pumunta nung Ay di kayo, kasagsagan ng kami bahang kinaw yun? ng pulis. Diyan kami. Ay mahina pa ho Oo, noon. wala pa yung bagyo, wala pa yung mga bang yan. Oo, ulan pala ang na... Maya kami nakatigil lang sa estasyon ng pulis, mga kalating oras, ito na. Oo, yun yung ang bilis. Lalo doon sa amin kung nabalitaan nyo sa Kuwan. Kung mapanood nyo sa cellphone o sa TV. Yung naguhuan doon sa may beach. Buho talaga eh. Pero yung dating pinagkuwarihan din. Beach ano? Sa... Dini ho sa Sampaloc. Sampaloc Beach. Ay isang pamilya eh ano eh patay. Ang natira lang ay yung... Itong tuloy na ito. Ito yung may mga nagpipicture, sisilip pa dyan sa babang tulay. Nung gumuha wala na. Kasama ng mga truck din. 2 truck ang nadali dyan, 10-wheeler. Ah, dalawa ha? Oo, nakaparad dyan kay Major Amutan. Ang narosa sila ngayon, nakatuwa doon. Ay doon ho. Saan ang daan na rin? Pwede na din eh. Pagka pupunta ho doon sa truck na yon. Para makita. Oo, do. Pagdating doon sa may yung puno yung puno na tira yan, araw nakalutang doon ng gulugod. Layaw ano ho. Sa amin din ang dami yung sasakyan gaya na yan. Sa amin pati mga truck ng sa Fishport to. Nadala. Kaya ako kami sa evacuation center, iwan ko na din ang motor, ay hindi ko ang motor at wala namang kwan. Kaya nga wala na ring pangkabuhayan. Wala. Iwan ko ng motor, wala masama magalakad na hanggang 6. Makakarating din o din eh. Tinatapos lang o yung sa Talisay. At ang dami na rin nung nagbigay nga doon. Hindi lang makalampas nga at dahil nga kuhan. Doon na kami patay doon. Tuloy niya. Oo, Karasay. Ay mga hype yan. Na mga nadala. Hindi hayop, tao. Diyan na araw tao. Daming hindi para kita. Nasa may gitsandaan ha. Akala ko sa Talisay lang o marami. Ay ako marami rito sa Laurel. Marami. Hindi pa nakikita ba? Hindi pa nakita. Yung 4 pa lang o doon. Ang Apat, tsaka isa din eh. Isa din eh, nailipin na rin. Naroon na siya ba sa alas hindi pa rin mailibing na sa simbahan pa rin yung naguhuan. Marami pala dito. Sabi ko ang kumpirmadong nawawala ay na sa mga 180. Buong ito. Mga nawawala. Talagang mga patay na mga. Dini na ho tayo ngayon sa Laurel. Dini ho sa may tulay. Andini ho tayo. Titingnan natin ang tulay. At rin nga ho ang sementeryo. Ayan. Makikita nyo.
may sasakyan din, tsaka ho doon na nadala ng baha. At areho yung bagong sementeryo din sa Laurel, pinuno ng troso din ho sa kabilang are. Yan mga kabrando, pupunta ho tayo din ngayon sa may tulay at tingnan natin kung ano nga ang nangyari din. Grabe nga mga kabrando. So pinaliparan natin kanina ng drone at nakita nga natin kung gaano kalala, kung gaano kalawak ang ginawa ng baho din at saka kung gaano kalaki ang putol ng tulay. Dini ho sa kabilang are iba ang amoy, parang merong mga, sabi nila may mga natabunan din kaya siguro iba ang amoy, tas pinaghalong mga troso. Galakad na sila pabalik, siguro binisita nila dahil din kanina merong pumunta ng grupo ng kalalakihan para tingnan yung truck, may mga dala silang pala. Shoutout boss. Oh. Lubi ko na ilaw. Oo nga, kita nyo naman mga brando. Ayan oh, ang ilog, napakalawak, daig pa ang expressway sa lawak mga kabrando. Ayan oh, dini ngayon tayo, dini tayo sa may Bugaan Bridge. Ayan oh, ang ginawa, grabe, putol na putol. Ayan oh, bagsak na bagsak talaga. Yung iba doon ho dumadaan para makaliban, doon ho gumagawa na lang sila ng baitang doon sa mismong tagiliran ng ilog para ho makaliban din para hindi na ho dumiretso doon paikot. Dahil ho tayo mga kabrando, umikot ho tayo din Ayan, mula ho doon sa may bayan, inikot natin papasok doon sa may, hindi ko lang alam, Bugaan. Yan, dire-diretso tayo doon, yun sa may mga binabakong yon. Tapos din diretso tayo ikot at marami din ho din mga troso at saka may mga patay, may mga nakaburol tayo nakita ho din yan. Doon tayo lumabas mga kabrando. Ayan, sabi nila meron din daw dining mga nagpipicturan, tapos nadala daw nung naputol ang tulay. Tsaka yun nga, mga sasakyan, mga truck, mga hayop. Ayan, wala lahat mga kabrando, pati pala isdaan, yung mga fish pond. Kaya napaiyak kanina si nanay nung ating ini-interview din dahil nga lahat ng kabuhayan na wala, baboy, baka, mga isda, wala lahat. Ayan oh. Ayan, ang lawak ng ginawa din sa Laurel. Kaya pang matagalan ho sigurado ore. Bago, baho. Baho nga. Dito nang gagaling ang amoy. Pinaghalong troso siguro, tsaka mga, hindi ko alam kung mga patay na hayop o mga natabunan, mga sibilyan. Ayan, grabe, luang hunar grabe, matatagalan na rin mga kabrando bago ho may saayos, lalo na ayan no, ang lawak ng pinsala na ginawa ng bagyong Christine. Dini tayo sa pababang are, tingnan natin. Yan, dyan sila lumiliban, yan mga tao areho. Putol ang tulay, pati ito, grabe, babagsak na rin. Ayan o, doon sila lumiliban. Okay, tingnan natin ho din sa baba. Ganyan ho nangyari din sa amin sa buong Batangas. Laurel ang pinakamalala, sunod pa ho ang Talisay dahil ho sa dami ng namatay. May mga natabunan din dito ho, kuya? Hayop lang. Hayop lang ho. Yung ba't sabi ko kanina parang may mga tao din daw ho? Parang may tao din tabunan dito. Ay, mga tao, oo. Oo, may mga tao ho nang natabunan.
Tapos meron pa din daw ho din ng nasa tulay na bumagsak nga. Nung bumagsak nandun sila. Wala yung fake news yun. Fake news lang ho yun. Sa vlogger? Hindi. Wala. Wala ho. Fake news yun. Ayan ho. Mga recrap. Grabe. Nakamatid din ito, Lauren. Laurel na nga ho. Ako ay taga Talisay. Ay doon yung sa aming sa Laynes ho ako. Sa Sampaloc din yung mga naguhuan. Ang dami din. Ayun oh. Ang ilog ganong kalawak na rin. Yan ay. Grabe. Nakakaawa ang mga pamilyang naapektuhan talaga ng bagyong Christine ho. Kahit pa ho hindi ari super typhoon, kahit pa tropical storm, pero para ho sa amin din sa Talisay at saka sa Laurel ay super typhoon ho ang ginawa ng Christine. Yan ho, kung makikita nyo ang dami na ngayong ukab. Medyo malayo lang ho pero kitang kita natin din yung mga ukab sa mga bundok. Ayan ho yung mga nag-cause ng mga pagbahang are tsaka ng landslide. Grabe. Pagka umulan hindi na rin makakatawid din dahil pagka lumakas ang tubig din sa ilog hindi na makakatawid ng mga tao. Oh. Kumusta kayo din Ayos lang sir. Ano po ang page? Ano po ang pangalan ng vlog? Kabrando ho, Kabrando. Taga din nila ako sa Talisay. Sa Laynes. So yan mga Kabrando, pinakita ko sa inyo ang sitwasyon ho din sa may bayan ng Laurel, din ho sa may Bugaan Bridge. Ayan ho, at talaga namang grabe. Grabe, nangyari talaga. Yung sa bayan, nagano pa rin sila ng mga lupa dahil yung ibang mga umawas din sa tulay, dumiretso pa ganun sa bayan. Kaya ho pati bayan ay ang daming lupa at buhangin, tsaka ho mga bato, mga troso. Punong-puno paano nga ito? Paano ito maalis agad? Punong-puno. Boss, may mga natabunan din May mga natabunan na mga tao o hayop. Ayan. Ayan ang sementeryo ni Kuya Chris. Limas. Limas ho talaga. Ngayon mga Kabrando ay kailangan ho talaga ng mga relief goods, mga damit, gaya ho ng sa Talisay kailangan, gaya din ho din sa Laurel. Nahukay nyo? Ang truck? Yep.
Okay, so yun mga kabarandaw, nandini ho tayo sa mismong tulay. At pupunta tayo doon sa may baywalk. Tingnan natin. Bisitahin lang natin mga kabarandaw, para makita nyo rin yung mga pinapasyalan ho din sa Laurel, kung ano na ang sitwasyon ngayon.
Pareho ang school din ho sa Laurel. Ayan, at natabunan din mga kabrando dahil pababa senior high. Grabe pa rin ang dudukalin ho din ng lupa oh. Grabe din niya. Ayan o, mga nag-landslide. Talagang din ho ay puro landslide mga kabrando. Areho yung biyahe ng Magnificat, hindi naman ho makakadiretso talaga dahil nga putol ang tulay. Ayan ho, isa pa rin hong landslide are. Ayan, grabe, may dumaan din ho din oh. Grabe nangyari. Pinakagrabe na ho na tinamaan ay din ho sa Laurel, yung gasolinahan. Kagagawa lang yata. So didiretso na ho tayo doon sa may Baywalk. Tingnan natin kung makakalusot. Ayan o. Binuntun. Pag nakikita ko mga kabrando yung pinag-ukaban ng mga bundok, maiisip mo talaga na parang inuunti-unti na tayo ng kalikasan mga kabrando. Areho din papunta ng Baywalk. Tingnan lang natin kung anong sitwasyon ho din mga kabrando. Guho din. Hindi na ho tayo sa Baywalk.
Naduka lang ilalim. Yan oh. Bumagsak. Naguhab na rin ang ilalim mga kabrando, kaya dini tayo sa taas, delikado, baka makabagsak. Ayun no, kitang kita, ang dami ding mga landslide doon. Pero wala na akong bayan sa paparoon, hindi nila sa baba. Puntahan natin. Yan, nabiak na kalsada. Pareho ang baywalk, pero hindi naman ako ganun kalala. Okay pa naman ang mga bahay din eh. Okay naman mga kabrando, hindi ganun kalala, hindi kaya din sa bayan. Pinakalubos talaga na apektuhan mga kabrando ay aring Laurel. Matatagalan bago may saayos ang Laurel. Yan o, mula din eh hanggang doon bagsak ang kanyang sidewalk. Grabe talaga, pag walang tigil ang ulan talaga namang nakakatakot, lalo na yun sa mga matataas na lugar, sa mga bundok. Yan o, hindi tayo pwedeng lumapit doon.